Kaya mga kababayan, sa mga bumoto kay Duterte at sa mga sumuporta kay Duterte, mind conditioning ang ginawa niya. Ginagawa niya, i-immunin niya yung tao na okay lang ang patayan, okay lang ang gera, okay lang ang mga ganyang bagay. Diba? Mind conditioning yan. Speaking of mind conditioning, mapadali ang impeachment ni Sara. Bakit? Dahil sa banta ni Digong. Mind conditioning ginagawa niya. Ito. Ito, hanapin natin ha. Para makita ninyo. Ito na. Palagay niyo po. Sinong nabugsiyo? Kung sino sa... Well, unang-una, as far as I know, everyone who signed willingly. Ito ha. Duterte. Hanapin natin dito. UNTV. Totoo yan, Kent. Laging may gira. Mismo kami nanood sa harap ng lugar mismo. Sabi ko sa inyo mga kababayan, di tayo nagsisinungaling. Oo. I know what I'm doing. At, Diyos ko, alam ko yung mga pangyayari sa mundo. Ito Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Hindi, natin yung mga senador ngayon para mapakante. Kung tayo ng mga Yes, totoo yan, Pinoy na balita. senador, pasok na tayo lahat. Ayon kay Congressman Asidre, talagang mag-ama sina dating Pangulong Duterte at VP Sara. Kiit ni Representative Asidre, hindi biro ang pagbabantang pumatay ng opisyal ng gobyerno. Dagdag pa nito, inciting to sedition o grave threats ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno. Tama. At hindi pwedeng baliwalain dahil bantas seguridad. Yes. May babala rin sa publiko si Congressman Defensor na isa sa magiging House Prosecutor sa nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi biro yon. Conditioning yon para ma-normalize ang salitang pagpatay sa isip ng mga Pilipino. Yes. Kasi magiging depensa din yun nila sa impeachment trial. Yes. So mag-ingat tayo, huwag na tayo magpapaloko pa sa ganyang conditioning ng mga taong bayan. If I were the senators, I would not sit quietly taking that statement. Sabi ko, kung binabato na yung bahay nyo, dapat gumising na kayo. Tama. Tumindig na kung ano yung dapat gawin under the Constitution. And that is to proceed with trial. Proceed forthwith with trial. Marami kasi sila. Ano dapat Diba? Anong sabi ni Congressman Defensor? Mind conditioning. Kaya dahil dyan, mapapadali ang impeachment ni Sara Duterte na baka sakali sa ngayon, sa tingin ni Pangulong Bongbong Marcos, alam niyo sa totoo lang, si Bongbong Marcos parang mangangaso yan. Si Bongbong Marcos parang mangangaso yan. Alam mo ang ginagawa ng mangangaso? Mahirap kasi yung mangaso ka ng umaga, mangaso ka ng gabi. Bakit? Kapag nangangaso ka ng ibon, lalo pag agila, tulog yan. Lalo pag inilawan mo ng flashlight yan, malabo ang paningin yan. Mabilis mahuli. Sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang rally, nagpain lang siya. Pinainan niya. Kumagat naman ang kanyang pinapainan. Ngayon, pwedeng kwaing rason ni Pangulong Bongbong Marcos na magpa-special session siya ng mga senador at bilisan ang impeachment ni Sara. Bakit? Dahil dyan, sa pagbabanta ni Digong, hindi kasi yan normal. Sa Mindanao, normal yung ambush-ambush. Sa Mindanao, normal yung mga ganyang bagay. Kasi immune na kami dyan. Pero dito sa Luzon, hindi normal yan. Hindi normal yan. Hindi nyo pa naranasan. Naranasan nyo ba na may bombang mahuhulog, nakikita nyo? Naranasan nyo ba nakikita nyo yung tao biglang sumabog na parang giniling? Naranasan nyo ba na nirarat-rat-rat ng M16, machine gun?
Naranasan nyo ba na nakikita nyo habang tinatamaan ng machine gun sniper, wasak ang ulo? Hindi. Kami, naranasan namin, nakikita namin. Naranasan nyo ba na mga na-hostage ng mga rebelde, pinugutan ng leeg? Naranasan nyo ba ginugurgur sa harapan? Hindi nyo naranasan yan. Ano sa Luzon nakaranas? Apakabobo talaga pag DDS no, nanunood na nga lang, bungol pa rin. Sa Luzon daw ako nakaranas. Kakasabi ko lang kami sa Mindanao. Kaya mind conditioning ang ginagawa ni Digong. Ginagawa niyang normal yung mga ganyang bagay na hindi dapat maging normal. 'Di ba? Ginagawa niyang normal yung mga ganyang bagay na hindi naman dapat normal. Oo. 'Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, danas namin yan, Ken. Pinoy Balita, naranasan nyo ba ma-hold up ng madaling araw, galing trabaho? Alam mo, sa totoo lang, owo-owo, walang ma-hold up kung walang magpapa-hold up. Ganun lang. Tanga na yun kung ma-hold up ka. Di ba? Bakit ka kasi maglakad sa madilim na lugar? O, alam mong delikado yung lugar mo, maglalakad ka ng gabi. Di ba? O, di umuwi ka nang may mga kasama ka. Hindi yung maglakad ka mag-isa. Diyos mio, marimar ba naman? Napakasimpleng bagay. Nakakita ka ba ng tae na hindi mabaho? Malamang pag nakaapak ka ng tae, tas mabaho, tae yan. Diba? O alam mo palang may tae, ba't mo inapakan? Diba? Sa sunod, huwag ka nang dumaan dun. Hindi mo naman, ang buhay kasi, may challenge yan eh. Kung alam mo sa lugar na yun na dinaanan mo, na hold up ka, huwag ka nang dumaan ulit dun. Magpasalamat ka pa nga kasi buhay ka eh. Yung ibang ang hinold up dyan, sinaksak na, pinatay pa. Di ba? Ganun lang. Pag dumaan ka sa lugar na yan, maraming aso, alam mong maraming aso, huwag ka nang dumaan ulit. Yeah? Oranvo 94.3, maraming salamat po sa iyong palipad, super sticker. Thank you so much po. Di ba? Yun ang totoo. Naranasan mo na yan, sabi ni Toto for Duterte. Hindi ko mararanasan yan kasi hindi ako tanga. Diba? Alam mo, kung nakatira ka sa squatter area, alam mong maraming halang ang bituka dyan, mag-adjust ka. Hindi yung ang squatter area ang mag-adjust sa'yo, hindi ka prinsipe. Hindi ka espesyal na para sila ang mag-adjust sa'yo. Alam mong pag nasa squatter ka nakatira, marami talaga dyan. Lalo na pag tundo, marami dyan. Alam mo naman na ganyan na, hindi ka mag-adjust. Hindi tao ang mag-adjust sa'yo, hindi snatcher ang mag-adjust sa'yo. Ikaw ang mag-adjust. Alam mong lugar na tinirhan mo, puro adik na natili kang tumira dyan. Di lumipat ka ng lugar na walang adik. Lumipat ka ng lugar na safe, walang gulo, at hindi ka ma-hold up. Katamaran at katangahan kasi yung ganyan. Di ba? Hindi po pwede na ang hold upper ang mag-adjust sa'yo. Ngayon, kung hinold up ka at buhay ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Ang pera at ang bagay na hinold up sa'yo nakikita, pero yung buhay hindi. So alam mo na hold up ka sa lugar na yun, bukas makalawa, lumipat ka na. So ba't di kayo lumipat sa lugar na walang abo sayap? Oo. Sabi ko sa'yo, magkaiba ang Tondo at magkaiba ang Mindanao. Ang Tondo maliit lang, ang Mindanao pangatluhing laki ang Maynila. Kahit saan ka lilipat. Alam ni Duterte yan. Tandaan mo yan, oo. Ang Tondo, pwede kang lumipat ng Pasig. Pwede kang lumipat ng Marikina. Pwede kang lumipat ng Makati at Pasay. Pero yung Mindanao, hindi Tondo ang Mindanao. Huwag na kayo makipagtalo sa akin, hindi kayo mananalo. Mautak ako. Nag-deliver lang kayo ng suka, naging kandidato na.